Hallelujah, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa ibang lugar po ay maaring hindi pa umaga, maaring gabi pa, o sa ibang dako po ng sulok ng mundo ay maaring madaling araw pa lang ngayon. Pero salamat sa kabutihan ng Diyos sa araw na ito na tayo po ay muli ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Bago po ang lahat, ako nga po pala si Sister Mabel from Door of Faith Church Maranlig, District 2, sa pangunguna po ng ating District Supervisor na si Ma'am Baby Quijada, at sa pangunguna po ng aking Pastor Alex Requintel. Muli po ay isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At bago po tayo magsimula ng pag-aaral ng salita ngayong umaga, tayo po'y umawit muna ng isang papuring awit sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Ako'y nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salita niyo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa inyo, salita niyo ang tanging sandigan ko. Anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, kayo lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa inyo. Ako'y nagtitiwala sa inyo, salita niyo ang tanging sandigan ko. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, kayo lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, patuloy po tayong manalangin sa umagang ito. Hallelujah, Lord Jesus. Purihin po kayo, Panginoon. Patuloy po kaming dumudulog sa inyong harapan. Tunay nga po, O Diyos, na kami sa inyo lang nagtitiwala, nagpapakumbaba, Panginoon. At sa umagang ito, O Diyos, patuloy po namin idinudulog ang gawain ito. Ang gawain, Panginoon, ng devotion ng tuwing umaga, O Diyos. At alam po namin saan man dako, saan man sulok ng lugar o ng mundong ito naroon ang inyong mga anak. Kami inyo pong sasamahan. Kami, Panginoon, na inyong pangungunahan, O Diyos. At patuloy na ang inyong mga salita sa umagang ito ay aming maging kalakasan. At patuloy na ito, Lord, ay dinadalangin namin na bibigyan nyo ng kapangyarihan. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo'y dakila, kayo'y tapat, at patuloy na
nagmamahal at patuloy na umaakay at nagpoprotekta sa inyong mga anak. Kaya o Diyos, ang gawain ito angkin po namin ang katagumpayan. Kayo ang patuloy na manguna, ang abang lingkod na gagamitin niyo o Diyos, ako Panginoon ay itago sa inyong likuran at kayo ang makita, ang kapangyarihan niyo lang ang mahayag sa umagang ito. At patuloy na pagpapala, Panginoon, ang dalangin namin, pagpapalang espiritual para sa inyong mga anak. At patuloy na maging kalakasan, Panginoon, ng aming espiritu, ang mga salita ninyo ngayong umaga. Patuloy na turuan niyo po kami na maging mapagpakumbaba, patuloy na magpasakop sa inyong harapan, at patuloy na magkaroon kami ng buong tiwala sa inyo, O Diyos. Salamat po, purihin po kayo. Hallelujah. Ito'y aming dalangin at ipinagkakatiwala po namin ang gawain ito sa inyong mga kamay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon ngayong umaga. At tayo po ay, ang pag-aaralan po natin ay mula po sa aklat ng pangalawang Korinto. Kung kayo po ay may mga Biblia sa inyong mga tahanan, makipagbukas po kayo sa akin, sabayan niyo po ako sa pangalawang Korinto, chapter 12, verse 7 to 10. Makipagbukas po kasi kayo sa akin sa pangalawang Korinto, 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. At kung kung mga hawak na po ninyo ang inyong mga Biblia at nakita na po ninyo ang pangalawang Korinto chapter 12 verse 7 to 10, ganito po ang sabi dito. Basahin po natin. Sabayan po ninyo ako. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsilbing pamalo ni Satanas upang wag akong magpalalo. Verse 8, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Verse 10, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng inyong mga salita sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Kung pag-aaralan po natin ang buhay ni Pablo ay talagang kamangha-mangha ang kapangyarihan ng Diyos. At ito pong isang bahagi ng liham o sulat ni Pablo para sa mga taga-Korinto ng panahong iyon. Ito po yung ating binasa. At ang buhay po ni Pablo, alam po natin o malalaman po natin na hindi madali ang kanyang pinagdaanan. Mula sa pagiging isang mang-uusig ng Panginoong Hesus hanggang sa maging apostol ng Panginoon. Ang ilan po sa atin ay alam kung papaano tinawag ng Panginoong Hesus si Pablo mula sa dating Saulo. Amen? Ang dating buhay ni Pablo ay hindi naging kalugod-lugod sa harapan ng ating Diyos. Kumbaga, isang maruming basahan ang buhay niya sa harapan ng Diyos. Nung panahong siya po ay si Saulo pa. Siya ay dakilang mang-uusig. Grabe ang ginawa niyang pag-uusig at pagpaparusa sa mga tagasunod ni Kristo nung panahong iyon. Kung atin pong pag-aaralan ang buhay niya. Pero sa kabila po ng lahat ng luma niyang buhay, niyakap at inibig siya ng Diyos. At grabe po ang paraan ng pagkatawag sa kanya. At hindi yun naging madali kay Pablo. Amen? Alam niyo, binulag siya ng Diyos. At sa maikling kwento po, paikliin na po natin, si Pablo po ay binulag ng Panginoon at doon po yung kaparaanan para tawagin siya ng ating Diyos bilang lingkod. 3 days po siya na hindi nakakita. At dahil sa pagkabulag niya physically po siyang nabulag. Na-open naman po ang kanyang spiritual na mga mata. At nakita niya ang kadakilaan at nakilala niya ang kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoon
ng kanyang pinag-uusig at dahil sa pag-ibig ni Kristo kay Pablo, ginamit ni Jesus o ginamit ng ating Panginoon ang kanyang lingkod na si Ananias upang muli siyang makakita at ipanalangin ito na siya ay laging samahan ng banal na Espiritu. At nang mag-commit siya ng buhay sa Panginoon, si Pablo, talagang bigay todo po yung kanyang ginawang pag-commit sa Panginoon. Iginugol niya ang kanyang buong buhay sa paglilingkod. Nagtanim po siya ng mga iglesia sa iba't ibang lugar. Maging sa mga hintil ay inihayag niya ang kadakilaan ng Diyos. At dahil po sa kanyang pagsunod at pagpapahayag ng mabuting balita tungkol kay Kristo Jesus, hindi po yun naging madali. Ilang beses niya po naranasang mahuli at makulong. Pero makikita po natin sa buhay niya ang katapatan sa paglilingkod sa kabila ng kanyang kahinaan, sa kabila ng mga pagsubok na kanyang naranasan. Amen? At ayon sa ating nabinasa, ay mayroon po siyang kapansanan sa kanyang katawan, na naging kanyang kahinaan. Sabi nga po doon ay 3 beses niya iyong idinalangin sa Panginoon para alisin, pero hindi po inalaw ng Lord na mawala yun sa kanyang katawan. At ano po ang tugon ng Diyos sa kanyang dalangin doon sa 3 beses na pananalangin niya sa Panginoon? Ano po ang naging tugon ng Diyos? At ano rin po ang naging tugon ni Pablo doon sa naging tugon ng Diyos? Balikan po natin ang verse 9 at basahin muli natin. Ang sabi doon, ngunit ang kanyang sagot, ito po ay ang sagot ng Panginoon kay Pablo. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nakakayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Yan po ang sabi ng Panginoon kay Pablo. At ito naman po ang tugon ni Pablo. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, ang ating pong pag-aaralan ay pinagmagatan po nating God's purpose in our weaknesses. Amen? Ano nga po ba yung purpose ng Lord sa ating mga kahinaan? Lahat po ng tao may kanya-kanyang kahinaan. Pero bilang mga may takot at anak ng Diyos at nananampalataya sa Panginoon, yung kahinaan yun ay nagiging kalakasan. Bakit po? Ngayon po ipag-aaralin natin yan ngayong umaga. Amen? Sapagkat ang Diyos ay malakas. Tandaan po natin yan. Sapagkat ang Diyos po natin ay malakas. Yan po ang keywords natin. Magic words today. Sapagkat ang Diyos ko ay malakas. Amen? At may dalang layunin ang Diyos sa mga kahinaan ng tao. Ang una po ay to be humble. Yun po ang unang purpose ng Diyos sa ating mga kahinaan. To be humble. Maging mapagpakumbaba, lalo na po sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga po sa ating binasa, upang hindi maging mayabang si Pablo, ay hinayaan ng Lord na magkaroon siya ng kahinaan, tulad ng nararanasan niyang kapansanan sa kanyang katawan. Amen? Si Pablo po bilang lingkod ng Diyos ay maaaring binigyan ng kapangyarihang magpagaling sa ibang tao. Pero hindi inalaw ng Diyos na si Pablo mismo ay hindi gumaling sa kanyang kapansanan dahil sa isang dakilang layunin. At ano po ba yung layunin yun? Ang layunin na yun ay upang mahayag ang kapangyarihan at kalakasan ng Diyos sa kanyang buhay. Minsan may mga hinihiling tayo sa Lord dahil hindi natin nakukuha o natatanggap. Minsan magko-question pa tayo sa Lord. Amen? Pero mga kapatid, tandaan po natin, mas alam ng Lord ang makakabuti sa ating buhay kaysa sa ating nais lamang na mangyari. Maaaring ikapahamak natin yung mga gusto po natin. Kaya ayaw ng Diyos na mangyari iyon. Kaya hindi niya ibinibigay yon sa atin. Kasi alam po niya
ang the best para sa atin. At the best po yung pagmamahal ng Lord. May mga bagay tayong gusto pero hindi yun yung nais ng Lord sa buhay natin. Yung akala natin sa umpisa mabuti para sa atin, pero hindi natin alam sa dulo nakikita ng Diyos na pwede nating ikapahamak yun. Kaya hindi niya inaalaw na mangyari po sa atin. Kaya hindi niya ibinibigay yun sa atin. Kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Ayaw niya na maging palalo tayo umayabang sa kanyang harapan. Kasi once po na tayo naging palalo umayabang sa harapan ng Panginoon, ibig sabihin kinakalaban natin ang Diyos. Kasi kailangan na mahayag lagi ay ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Bagamat maaaring nasasaktan tayo sa mga sitwasyon na hindi natin gusto. Pero kapatid, don't forget na ang tulong ng Diyos ay laging sapat. Basta handa lang tayo laging magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. May mga sitwasyon sa buhay natin na minsan inaalaw ng Lord ang mga kahinaan. Ang mga bagay na halos hindi natin kayang solusyonan. Tulad ng mga nararanasan natin o nararamdaman nating mga pangamba sa ating mga puso, yung feeling mo na walang peace of mind. Minsan napaparanas tayo ng ganon na alam po natin na tanging kay Jesus lang natin matatagpuan yung tunay na kapayapaan. At si Jesus lang yung tunay na makapagbibigay niyon. Walang iba. At mararanasan lang po talaga natin ang tunay na kapayapaan ng ating mga puso at isipan kung magpapakumbaba po tayo sa harapan ng ating Diyos. At kung isusuko po natin ang lahat, ang buo nating pagkatao sa ating Panginoon. Amen po ba? Si Pablo, hindi po niya ipinagmalaki ang kanyang mga achievements. Hindi niya pinagmalaki, Lord, nagtanim ako. Lord, marami akong iglesyang sinimulan, marami akong pagtatanim na ginawa para sa inyo. Naglingkod ako, Panginoon. Bakit hindi niyo tanggalin itong kapansanan na mayroon ako? Pwede niya po yung sabihin sa Lord. Pwede po niyang i-demand yun sa Panginoon. Pero hindi po ganun ang ginawa niya. Hindi po ganun ang naging tugon niya sa Panginoon. Na ang sabi ng Lord, sapat na yung biyaya ko. Hindi niya tinanggal yung kapansanan ni Pablo. Pero kailanman hindi po natin nakita o pag-aralan natin yung buong buhay ni Pablo, kailanman hindi po siya naging demanding sa harapan ng Panginoon. Sapagkat alam niya na ang Diyos niya ay malakas at makapangyarihan sa kabila ng kanyang mga kahinaan na mayroon. Amen? Sa halip buong galak pa niya na inihayag ang kanyang kahinaan upang maranasan niya ang pagpapalakas ng Diyos sa kanyang buhay. Ang sabi nga po dun sa verse 9, kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Hindi siya naging demanding, kundi inangkin niya yung kapangyarihan at alam niya na may magagawa ang Diyos sa buhay niya. Amen? Alam niyo po, nasabi at nagawa po yun ni Pablo sapagkat natuto po siyang magpakumbaba sa harapan ng ating Diyos. At alam niya na wala siyang pwedeng ipagmalaki sa harapan ng ating Panginoon. Wala pong kareklamo si Pablo na nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sapagkat alam niya na ang Diyos niya ay mahina sa panahon ng kanyang kahinaan. Natuto siyang magpakumbaba. Natuto siyang lumuhod. Natuto siyang kumilala na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Alam niyo, ang tao daw pong hindi reklamador, yun po yung mga taong marunong magpakumbaba sa harapan ng ating Diyos. Kaya suriin po natin ang ating mga puso. Tayo po ba ay mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon at sa ating kapwa? Tayo po ba marunong magpakumbaba sa harapan ng makapangyarihang Diyos, katulad ni Pablo? Tayo po ba ay marunong kumilala sa kapangyarihan at sa kadakilaan ng ating Panginoon? Kung tayo po ay laging nagre-reklamo at nagdidemand po sa harapan ng ating Diyos, maaaring ang puso natin ay hindi pa totoong nakasuko sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya
Tinuturuan po tayo ngayong umaga ng ating Panginoon. At ma-inspire po tayo sa buhay ng kanyang lingkod na si Pablo. Wala siyang ginawa, kundi ang maglingkod ng buo sa Panginoon sa kabila ng kanyang kapansanan. Hiniling na yan sa Lord na tanggalin, pero hindi inalayo ng Lord. Dahil ang nais ng Diyos, mas patuloy na maging mapagpakumbaba si Pablo sa kanyang harapan. Matuto tayong magpakumbaba katulad ni Pablo. At magiging positibo ang lahat sa ating buhay. Alam niyo, napansin ko rin po bilang isang tao at bilang anak ng Panginoon. Pag marunong po tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos, nagkakaroon po na tayo ng pusong mapagmahal, ng pusong madaling sumunod. Hindi reklamador. Alam po, minsan nahihiya po ako sa Panginoon. Minsan marami tayong rason sa Lord. Ako personally, nagkakaroon ako ng mga rason at reklamo sa Panginoon. At sa mga salitang ito, habang pinag-aaralan ko, nasasaktan yung puso ko sapagkat maraming binabago ang Diyos at inilalantad ng mga bagay na hindi dapat sa harapan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa, ganon din po tayo bilang mga anak ng Diyos. Maging katulad tayo ni Pablo. Handang magpakumbaba sa harapan ng Panginoon sa kabila ng kanyang nararanasan. Amen? Be humble. Amen po ba? At isang ilustrasyon po sa ating mga ministeryo. Minsan dahil sa sanay na tayo tumayo o gamitin sa mga gawain. Tapos, halimbawa, napuri ka, sabihin mo sa'yo, halimbawa sabihin sa'yo, wow, sister, brother, ang galing mong magpaawit, ang galing nyo pong magsalita sa unahan. Nakaka-bless. Yun, napuri ka. Pero alam nyo mga kapatid, kapag ang naging puso natin ay, wow, ang galing po naman pala. Nawawala na yung pagiging humble. Tapos yung kapurihan na dapat ay sa Lord ay inaangkin po natin. Aba mga kapatid, kapag gano'n na po ang naging puso natin, matakot na tayo at magsuri ng ating buhay espiritual. Kasi baka nawawala ka na sa kalooban ng ating Panginoon. At siguradong magiging palpak ang lahat po sa buhay natin kung tayo ay mag-aangkin ng kapurihan na para ay sa Diyos, hindi para sa atin. Kasi mahina po ang tao. Kung wala po ang kalakasan ng Diyos, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Amen. Pwede tayong magmalaki sa mga salita natin, pero yung mga ipinagmamalaki po natin, hindi talaga yun sa atin. Yung kagalingan na mayroon ka, pahiram yan ng Diyos, bigayan ng Lord, hindi yan talaga sa atin. Ibinigay yan ng Lord para sa kapurihan ng kanyang pangalan. Amen? Kaya manatili tayong maging humble sa harapan ng ating Panginoon. At huwag talagang reklamo rito, reklamo doon. Marami tayong reason. Pero sa biyaya po ng Diyos, alam po natin na kaya po tayong pagtagumpayin ng Panginoon. Amen? Kaya maging katulad po tayo ni Pablo na mas nasahin ang ating puso. Ang mahayag ay yung kalakasan ng ating Diyos. At manatili po tayong mababa sa harapan ng ating Panginoon. Kasi totoo po na wala tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan ng ating Panginoon. At tandaan po natin na kung saan tayo mahina, doon lumalakas ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. So meaning wala po talaga tayong kalakasan kung wala ang kalakasan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya be humble. Matuto tayong maging mapagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Walang ibang naisin ang Lord, kundi magpakumbaba tayo, sumuko tayo ng totoong pagsuko, ng buong puso, ng buong espiritu, ng buong nating pagkatao sa harapan ng Panginoon. At ang kasunod nun ay matinding pagpapalang espiritual yung mararanasan natin. Amen po ba? At mas matinding paggamit yung gagawin ng Lord sa buhay natin kung marunong tayong magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon.
Yun po ang isang layunin ng Panginoon sa ating mga kahinaan. Makita ay ang kanyang kalakasan sa kabila at kalakip niyon ang ating pagpapakumbaba sa kanyang harapan. Amen po ba? At ang pangalawang layunin po, kaya inaalaw ng Lord na may mga kahinaan tayo is, pangalawa, to trust God and not to our own strength. Magtiwala lamang ay sa Panginoon at hindi sa sarili nating kakayanan. Amen? Minsan po kapag feeling ng isang tao na ang galing-galing na niya sa lahat ng bagay, nawawala na yung tiwala niya sa Panginoon at napupunta ay sa sariling kakayanan. Kaya dumarating tayo sa ating mga limitasyon o kahinaan bilang tao at hinahayaan ng Lord na magkaroon tayo ng mga kahinaan kasi minsan nakakalimutan po natin yung pagtitiwala sa Panginoon. Nakakalimutan po natin yung pagtitiwala sa kayang gawin ng ating Diyos. Kaya tayo pinaparanas talaga ng Panginoon sa mga matitinding pagsubok. Kaya dumaranas tayo at pinaparanas tayo at inaalaw ng Lord na magkaroon tayo ng mga kapansanan, ng mga karamdaman upang matuto po tayong magtiwala sa kayang gawin po ng Panginoon. Sapagkat minsan ang tao kapag kaya pa niya, sa saganang sarili at ganyang kalakasan lamang siya nagtitiwala. Pero pag dumating na yung talagang hindi na niya kaya at alam niya na sa Diyos lang pwede siyang umasa, muli ay natututo tayong magtiwala ng buo sa Panginoon. Bilang tao, bilang mga Kristiyano, isa sa nagiging kahinaan natin ay yung mga karamdaman o yung mga pain sa ating buhay. May mga kabiguan, nakakaranas tayo ng mga disappointment, maging sa emotion or physical natin. Minsan, inaalaw ng Lord yung matitinding karamdaman, sabi ko nga po sa inyo kanina. Yung mga pain sa buhay natin na halos hindi mo na alam yung mga gagawin mo, hindi na natin alam yung mga gagawin natin, yung mga alam natin, may mga darating sa point na wala na tayong ibang malalapitan talaga kundi ang Diyos. Pinaparana sa atin yun ng Diyos para makita natin at matuto tayong magtiwala ng buo sa Panginoon. Yung mga kahinaang yun, ginagamit ng Lord, nagiging layunin ng Diyos upang mahayag yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kabutihan sa buhay po natin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We need to trust God, mga kapatid. We need to trust God with all our heart and with all our soul upang maging malakas tayo sa lahat ng ating mga kahinaan. Kasi kung wala po tayong pagtitiwala sa Panginoon, hihina tayo. Pero kung matututo tayong magtiwala sa Diyos, sa kahinaang yun, iaangat tayo ng Lord, palalakasin tayo sa kahinaang yun, sapagkat ang Diyos po natin ay malakas. At walang Kristiyano, naniniwala po ako, na walang Kristiyano na nananatili sa kanyang kahinaan kung tayo may Diyos, sapagkat ang Diyos natin ay malakas. Malakas ang Diyos ko. Sabihin nga po natin sa ating puso at isipan ng sabay-sabay, malakas ang Diyos ko. Hallelujah. Amen. Malakas po ang Diyos natin, sapagkat tayo nagtitiwala sa Kanya. Kaya malakas ang Diyos natin. Kung hindi tayo magtitiwala sa sarili lang natin, mahina ang sarili po natin. Ang buhay ng tao ay mahina. Pero kung ang Diyos po ay pinapasok po natin sa buhay natin, ginagawa po niya tayong malakas. Amen? Sapagkat ang Diyos, at sabi nga po sa Isaiah, makipagbukas po kayo at basahin po ninyo ang Isaiah chapter 41. Isaiah chapter 41. Sabi po sa Isaiah chapter 41, verse 10, Ako'y sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Gusto ko pong ulitin. Napakasarap po ng namnamin ng mga salitang ito. Kung tayo may pinagdadaanan, kung akala po natin ay tayo mahina, basahin po natin ang Isaiah 41. Verse 10 hanggang sa mga sumusunod. Pero basahin muli natin ang verse 10. Ang sabi dito, Ako'y sa inyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba kanino man.
Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Yun ang kapangyarihan na dapat nating panghawakan, kapangyarihan at ng salita ng Diyos. Hallelujah. Amen? Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Hallelujah. Kung tayo'y magtitiwala ng buo sa harapan ng Panginoon, katulad ng pagtitiwala po ng Apostol Pablo sa ating Diyos, tayo'y palalakasin ng Panginoon sa kabila ng lahat. Amen? Si Pablo po maraming pinagdaanan. Kinulong, naparusahan, pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Hindi siya nagpatalo sa mga pagsubok. Hindi siya nagpatalo sa kahinaan na mayroon siya. Sapagkat alam niya may kalakasang nagmumula sa Panginoon at mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay sapagkat siya'y nagtitiwala at nagpapakumbaba ng buo sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Nagtitiwala siya sa salita ng Diyos na palalakasin siya at iingatan ng ating Panginoon at ililigtas at tutulungan sa lahat ng bagay. Sa kabila po ng mga pagsubok, hindi po yun na mawawala. At yan po ang pangako ng ating Panginoon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos lang po ang ating kalakasan, wala ng iba. Dahil sa ating mga kahinaan, doon nahahayag ang kalakasan ng ating Diyos, tulad po ng ating binasa. Paano po natin masasabi na ang Diyos natin ay great healer? Kung hindi po natin mararanasan na tayo ay magkaroon ng karamdaman. Paano po natin masasabi na ang Diyos natin ay great provider kung hindi po natin naranasan ang kakulangan, ang kakapusan sa ating buhay? Paano po natin masasabi na ang Diyos ay kapayapaan kung hindi natin nararanasan ang kaguluhan? Pinaparanas sa atin ng Diyos ang iba't ibang uri ng pagsubok, ang ganitong uri ng sitwasyon para matuto tayong magtiwala sa Kanya. Magtuto tayong magtiwala sa kayang gawin ng Diyos at nang mahayag ang Kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Alam niyo po, natatandaan ko nga po ang isang preaching po ni Ma'am Baby dito sa Marinduque. Ang sabi po niya sa isang anniversary po, kung hindi ka nakakaranas ng pagsubok, aba, kapatid, mag-pray ka na magkaroon ng pagsubok at para maranasan mo ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos at matuto kang magtiwala sa Panginoon. Amen? Hindi po madali yun. Sabi ko nga po, paano yun? Ang ganda-ganda ng buhay na wala kang nararanasan pagsubok. Pero iba po yung naranasan, may karanas ka ng pagsubok na kasama mo ang Diyos sapagkat matututo kang magtagumpay at masasabi mong victorious ka, ikaw ay mananagumpay sapagkat pinagtagumpay ka ng Diyos. Amen? Hindi po natin mararanasan ang pagtatagumpay kung wala po tayo mararanasang mga pagsubok na ulabanan sa buhay espiritual. Kaya salamat sa Panginoon, hallelujah. Sa lahat po ng mga pagsubok o mga pain at mga kahinaan natin, kailanman ay hindi tayo pinabayaan ng ating Diyos. Amen. Kailanman ay hindi naranasan ng bawat isa sa atin yung mga pagkukulang, yung mga kakulangan. Yung kung dumanas man tayo ng kahirapan, hinugot pa rin tayo ng Lord doon at pinagtagumpay. Amen. Iba-iba po ang struggle natin sa buhay. Hindi natin alam yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. Lalo na yung mga nasa ibang bansa, malayo sa kanilang mga pamilya. May kanya-kanya pong pagsubok pero tandaan po natin, ang Diyos ang ating kalakasan. Matuto lang tayong magtiwala ng buo sa Kanya. Matuto lang po tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Hindi po nawawala ang mga pagsubok. Hindi nawawala ang mga isipin, pero ang kabalisahan natin ipagkatiwala sa Diyos at tayo bibigyan niya ng kapayapaan. Tulad ni Pablo, pinanghawakan lang po niya ang grasya ng Lord. Hindi inalaw ng Lord na mawala yung kanyang kapansanan na nararanasan sa kanyang katawan. Pero nagpatuloy siya, nagpagamit sa Panginoon.
Sapagkat sinabi ng Lord sa kanya, sapat na ang aking biyaya sa iyo. Amen? Sapat na ang biyaya ng Diyos sa buhay po natin para po tayo ay makapagpatuloy. Ang sabi nga doon, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Ang sabi ng Diyos. Kapatid, kung sinasabi sa iyo ng Panginoon na kung akala mo ay mahina ka ngayon, ito ang sinasabi ng Lord sa iyo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Amen? Sa kabila ng ating kahinaan, mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kung inuusig ka ng ibang tao dahil sa iyong kahinaan, tandaan mo balang araw ipapakita sa kanila ng Diyos ang kadakilaan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At sabi nga po doon, mga kapatid, ang grasya po ng Diyos ay sapat at alam ng Diyos ang lahat ng mga pangangailangan natin. So, trust God. Kaya mga kapatid, huwag i-remind na mga kapatid, huwag po tayo magtataka sa mga kahinaan na mayroon ng buong puso at mararanasan ang kanyang mga pangako. There are the God's purpose in our lives, in our week, to glorify and be humble and trust God alone. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Lagi mo po nating tandaan sa kabila ng kahinaan natin, doon nagkakaroon ng kalakasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. To glorify and to honor His name. So be humble and trust God alone. Muli po ay magandang umaga at tayo po'y pagpalain ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ipanalangin po natin ang bawat isa sa umagang ito. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami sa inyo nagtitiwala at umaasa. Sa inyo lang kami, Panginoon, kumakapit. Alam po namin na hindi niyo po kami pababaya at hindi niyo po kami iiwan. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita ngayong umaga. Ipinagkakatiwala po namin ang aming mga puso sa inyong mga kamay. Ang inyong po mga salita na amin na pag-aralan ngayong umaga, nawa, Panginoon, ay maging kalakasan ng aming puso, ng aming buong pagkatao, ng aming espiritu. Hallelujah. Lord, patuloy niyo po kaming turuan at akayin na matutong maging mapagpakumbaba sa inyong harapan at matutong magtiwala ng buo lamang ay sa inyo, Panginoon, para mapapurihan at mag-glorify lamang ay inyong pangalan sa kabila po ng aming mga kahinaan, sapagkat kayo yung aming malakas na Diyos. Kung saan kami mahinay, doon ka malakas, O Diyos. Malakas ang Diyos namin at kayo malakas, hallelujah. Kaya Lord, ngayong umaga, dalangin ko, Panginoon, ang mga nanunood at manunood pa ng live na ito. Patuloy na dalangin ko ang pagpabalot ng banal na kapangyarihan ninyo, ang pagbabalot ng kapangyarihan at banal na dugo ng Panginoong Jesucristo sa bawat isa, upang hindi po kami malapitan o hindi man, O Diyos, magtagumpay sa amin ang lahat ng uri at pakanan ng dyablo. In the name of Jesus, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat sa inyong kapangyarihan at banal na pag-ibig na patuloy na yumayakap sa inyong mga anak. Hindi man namin batid, Panginoon, at kilala ang bawat isa at hindi namin nalalaman ang mga struggle ng bawat isa. Pero alam niyo, Panginoon, ang mga pinagdadaanan ng inyong mga anak. Kaya mong pagtagumpayin, O Diyos, ang sino man sa amin na nagtitiwala at nagpapakumbaba sa inyo. Kaya ngayon pa lang, O Diyos, ipinagpapasalamat na po namin ang katagumpayang ibinibigay niyo sa inyong mga anak. Maraming salamat po. Kaya sa inyo lang, O Diyos, yung pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos.